Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan po natin mga kababayan yung ginanap na hearing dyan po sa Good Government and Public Accountability Committee na pinamumunuan ni Representative Joel Chua. At lumabas na rin po yung resulta ng paghahanap sa mga pangalan ng 677 na nakalagay sa acknowledgement receipt ng Office of the Vice President and DepEd. No, ano kayang resulta nun mga kababayan? At ni-wrap up na po. Mukhang tinatapos na ng committee na yan ang usapin sa confidential funds ng OBP at DepEd ni Sara Pusit Duterte. At ano naman ang reaksyon ni Sara Pusit dyan sa impeachment complaint laban sa kanya? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro, and ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga tumutulong, sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes and their minions. So, unahin natin mga kababayan, ito pong resulta na ginawa ng pagsasaliksik sa live birth, certificate of marriage or certificate of death nitong 677 na nakalagay po sa mga acknowledgement receipt na ibinigay po ng inyong BP sa COA. Okay, sabi po to sa balita ng Manila Bulletin. House panel, over 400 recipients of OBP, DepEd confidential funds have no birth certificates. Patay. So pag walang birth certificate, dalawa lang yan. Mga kababayan. Bakit dalawa tokis? Di ba dapat isa lang? Dalawa po. Ano yung dalawa? Eh di walang hindi totoong tao, hindi nag-e-exist. Yung pangalawa, nag-e-exist pero late registration. Bakit naman late registration? Di ba nangyayari yan sa ating bansa? Tignan nyo si Alice Go. 17 years bago siya nagpa-register. Baka ito inaantay din. Kasi bakit inaantay? Eh ginagawa pa lang po. Pinaplano pa lang po itong 400 individuals na nakalagay sa acknowledgement receipt ng confidential fund ni Biping Pusit para po patunayan, ayan nag-e-exist late registration lang, 18 years after. Kaya mag-aantay po tayo ng 18 years. Bakit 18 years pa? 18 years Doon sila butante. Boboto para kay Duterte. Tama, mali. Over 400 individuals listed as recipients of confidential funds disbursed by the OBP and DepEd have no birth certificates, sabi ni Joel Chua. Chua cited findings from the Philippine Statistics Authority dated December 8. Abay, dated December 8, even linggo mga senador, even Sunday pala, nagtatrabaho ang mga ilang ahensya ng gobyerno. Kayo nasaan? Di ba? Sabi nila, wala na kaming oras for impeachment. Nakakatawa talaga ang mga mambabatas natin, mga kababayan. Wala na kaming oras sa impeachment kasi magha-holiday break. Tapos, pagbalik namin, campaign na. Ang mga walang hiyang mambabatas, mabuti pa sila may holiday break. Tapos, magka-campaign. Bakit lahat ba kayo magka-campaign? Lahat ba kayo re-electionist? Napaka-bias. Napakasalaula kung baguhin nyo yung rules ninyo. Meron ba niyan sa saligang batas? Baguhin ninyo. Bakit? Lugi po ang mamamayang Pilipino. Luging-lugi. Luging-lugi. Bakit?
Ang lalaki ng sahod nyo pero ilang linggo lang kayo nagtatrabaho. Sa loob ng 3 buwan, ilang linggo lang kayo nagtatrabaho. Ilang araw kayo nagtatrabaho sa loob ng isang araw. Ilang oras kayo nagtatrabaho sa loob, ilang oras kayo nagtatrabaho sa loob ng isang araw. Ang mamamayang Pilipino, nagkakanda whatever, sakit, nagpapakamatay para lang kumita ng pera, para makapagbayad ng taxes na ibabayad sa inyo. Yung mga OFWs, malayo sa kanilang mga pamilya. Taon ang ginugugol bago makita makapiling ang kanilang mga pamilya. Pero kayo, ang sasarap ng buhay ninyo, mga leche. Nandiyan kayo sa mga DR commute, pinalibutan nyo ang sarili nyo ng mga matatalit, magagaling ng mga staff ninyo. Ang dami nyong perks and privileges. May mga sasakyan kayo, may mga 2-3 kayong bodyguards, uuwi kayo sa bahay ninyo, preparado na, kakain ko, tutulog na lang kayo o magkukutsik-kutsik kayo. Di ba? Tapos yung mamamayang Pilipino, ang sinasahod ay 10,000? Magkano ang minimum wage? Dapat minimum wage na rin lang naman kayo eh. Mga hinayupak kayo eh. Walang oras talaga. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, may paraan. Di ba mga kababayan? Payag ba kayong mag-break sila? Tapos kayo nagtatrabaho? Magbi-break sila December 18. So they have 13 days? Aba, para lang pala kayo nag-eskwela dito. Di ba? Hoy, wala kayo sa eskwelahan. Mambabatas kayo, magtrabaho kayo. Mag-session kayo. Yung ordinaryong mamamayan, hanggang 31 yan may trabaho sila. Tapos kayo, bakasyon? Anong gagawin nyo sa opisina ninyo? Hindi tokis kasi wala lang naman kaming session. Tatrabaho pa. Ano tinatrabaho ninyo? Magpalaki ng mga pokengking at bayag? Di ba? Ano sabi ni Chua dito na nagalit tayo doon mga kasi lagi ko naririnig, wala daw oras. Gawan nyo ng paraan. Sabi dito ni Chua, dito kanilang po sinabi na out of 677, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Correct. The rather worrisome findings followed an earlier report from PSA na walang Mary Grace Piatos at walang Kokoy Villamin. Ayan, nakakahiya po, mga kababayan. Eto pa, sino pa dyan, Huwag na natin basahin yung iba, alam natin na hindi nag-e-exist. Ano pa mga kababayan ang mga natagpuan nilang mga pangalan? Ang daming peking pangalan mga kababayan. Naku, Diyos ko po. Dito more fake names. Ang dami. Ako nga natawa sa isang pangalan eh. Dito mababasa natin. During Monday's hearing, Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Adjong brought up new supposedly fabricated names from acknowledgement receipt ala Mary Grace Piatos daw. Parang katulad ni Mary Grace Piatos. Parehong pangalan, magkaiba pirma. Adjong identified some of these names as Milky Sequoia, Alice Crescencio, Sally and Sheila. Naku po, 4 pa. Nakakatawa tong si Milky Sequoia. Milky Sequoia. Ang bastos! Tayo po ay na-scam sa pamamagitan ng libo-libong ARs na basta-bastang dinoktor at gawa-gawa lamang. Correct. Si Sara Duterte ay isang pusit. Si Sara Duterte ay isang arogante, mapagmataas. Hindi isang magandang leader, hindi isang halimbawa ng leader. Scammer, budol. Siguro nagtrabaho ito, nag-intern ito sa Recto. Magaling magdoktor eh. Siguro nagdoktor ka na lang, huwag ka na nag-abogado. Oo. The Mindanao lawmaker accused the Duterte-led office of the OBP and the DepEd of manufacturing almost 5,000 ARs to cover up what he called a systematic misuse of public funds. Yan yung tinatawag nilang the Davao Mafia.
Kasi dinala niya yung mga tropa niya, from Davao dun sa Manila. Tinirador nila ang pera. Ginamit nila yung mga career officials dyan sa OBP at DepEd. And some of them will now be in limbo. Kawawa naman ang mga retirement ng mga yan. Nagamit ng Davao Mafia, ang kartel ng Davao. O, ang namumuno, si Sara Duterte. He highlighted how 125 million in confidential funds allocated to the OBP for December 21 to 31 was backed by receipts riddled with irregularities, including dates outside the funding period, forged signatures, and non-existent names. Birin nyo, forgery. Among the fabricated names, Adjong said Milky Sequoia signed 2 ARs on the same day with the same pen and ink, yet with entirely different signatures. Nako, ang gagaling! Forgery! Similarly, Alice Crescencio appeared on 3 separate receipts allegedly issued in Pasay City, Iligan, and Lanao del Sur, locations that are geographically impossible to visit simultaneously. Ayun! Itong pangalan na po ito ay hindi pangkaraniwan. And the chances of 3 different Alice Crescencios all receiving confidential funds for different purposes from the DepEd is extremely slim. He plugged the name Sally and Sheila, whose receipts featured identical signatures, despite supposedly belonging to 2 individuals from cities over 400 kilometers apart. It makes you think, what are the chances that 2 different people from Digos City and Surigao City have the same exact signature? Tanungin ninyo sila Chika at si Nolasco. Yan po yan, mga kababayan. Tanungin ninyo. Hindi ko nababasahin yung sa ibaba kasi remedial na lang yan, remedies. Bakit tinigil? Punta tayo dito sa balita ng Philstar. House wraps up OBP DepEd funds probe amid impeachment. Bakit tinigil? Ayan lang pakita ko lang sa inyo yan. Sabi ni Chua dito, wala na daw resource person. Yan, no more resource person. Wala na talagang resource person? Kayo ba, naniniwala kayo na wala ng resource person? Ano pa ang sabi ni Joel Chua? Dito po sa Impact Leadership, tingnan natin yung sinabi niya. May mga nag-file na rin po ng impeachment sa ating Vice Presidente. Kaya minarapat po namin na i-wrap up na ito. Nevertheless, ito naman kasi sakasakaling tutuloy ang impeachment process ay hahayaan na namin na sa impeachment na sagutin ang mga katanungan sa ating Vice Presidente. Sa akin pong opinion, ikaw Joel Chua, baka naman nasulsulan ka na. O baka naman pinoprotektahan mo o kakampi mo si Pusit. Hindi po kami satisfied. Kulang po Binitin mo kami. Yung sinasabi mong may nag-file na ng impeachment, so be it. Different yun Mas nauna ka Tuloy mo yan. Pangalawa, wala nang resource person? Are you sure? Kasi yung sinasabi niya doon sa ulat ng Philstar, kaya daw po wala nang resource person kasi nag-iimbestiga naman na daw pa po ang Armed Forces of the Philippines. Doon kay La Chica at Nolasco na siyang kumubra nung milyong-milyong pera sa utos ni Pusit. Bakit? Hindi ba pwedeng magsagawa rin ng public hearing, investigasyon sa dalawang yan? Gusto po mo naming malaman. Tama po si Castro, galit na galit si Representative Castro ng ACT Teachers Party List. Baka yan ma-whitewash yan sa AFP. Kabaro nila yan Paano mo sasabihin impartial, balance, fair yung magiging investigasyon doon? Malay mo, baka silang pinagbigyan ng pera ni Nolasco at ni La Chica. Baka lang, nagtatanong tayo. Dapat isa publiko yan. Bakit ka titigil? Hindi porket may impeachment, no. Sa palagay ko, ikaw Chua, Chua, pinoprotektahan mo si Sara Duterte. Kunwari ka pa Kakampi ka ba ni Pusit? Trojan horse ka ba ni Pusit? Chua? O naduwag ka? O baka naman kumubra ka na? Kaya si Castro kagabi, galit na galit siya
Hindi po tama sa aking opinion, mga kababayan, na itigil ito. Kailangan tanungin yung dalawa na militar. Hindi porket militar sila, exempted sila sa public scrutiny. Hindi po. Dahil hindi naman sa loob ng military nila ginawa yung kabalbalan. Kung sangkop ang militar dyan, managot din sila. Di ba? Kung ginawa nila Chika at Nolasco na ipamudmod ang pera sa mga pansuhol, dyan sa kung meron man na AFP personnel, managot sila. Hindi lang sila managot dyan sa kung anong gagawing martial, yung court martial. Hindi po eh. Publiko, taong bayan ang dapat makaalam dyan, publiko ang pag-iimbestigasyon ng AFP. Ikaw, Chua, yumuko ka kay Pusit. Baka naman may nanakot na sa'yo pag pinatawag mo yung dalawang resource person kasi makakalkal ang kabahuan ng AFP. Ganun ba? Pinagtatakpan nyo na ngayon ang AFP kasi malamang sasabog yan. Sino yung mga napagbigyan? Sino yung mga kumuha ng mga envelope? Kasi sinasabi nyo, yung 405 out of 677, wala eh. Walang certificate of live birth. Walang certificate of marriage. Walang certificate of death. So, saan pinunta ni Nolasco at La Chica? Baka sila rin ang pumirma ng mga peke-pekeng mga signature. Sila ang gumawa ng mga pekeng mga pangalan. Bakit tinigil? Diba? So, hindi mo maiiwasan, Red Joel Chua, ako na mag-isip ng masama sa'yo eh. Protektado mo ba si Duterte? O kasi chekwa ka eh. Diba? Chua ka eh. Inchik ka eh. Trojan horse ka ba? O binudol mo kami? Hindi po sapat yung dahilan mo na may impeachment. Sa palagay mo ba, tatayo yung impeachment sa Senado? Hindi po eh. Inumpisa mo, tapusin mo. May dalawa pang taong nabanggit. Pero bakit ayaw nyong ipatawag sa hearing? Dahil miyembro ng Armed Forces of the Philippines? Kung gumawa sila ng mali, wala yan dapat na Armed Forces of the Philippines. Sino rin ba sila? Pasahurin din sila ng taong bayan. Kung kumubra sila ng pera kay La Chica, dapat silang humarap sa taong bayan. Hindi lang sa AFP, court martial. Hindi. Isa publiko yan. Ikaw, Chua, naduwag ka. Protektado mo pala yata si Sara Duterte ha. Nakakahiya mga kababayan. Bilib sana ako sa committee mo pero ino-obserbahan kita, napaka-lamya mo. Hindi ka bagay dyan sa House Blue Ribbon Committee. Ha? Hindi ka pwede. Wala kang yagballs. Ninong dumating nga si Sara Duterte dyan, nag-oath eh. 6 hours siya dyan. Napanood ko sa balita ng UNTV, sabi ng host, bakit hindi nyo tinanong si Sara Duterte? Tinanong mo ba yon? Tinanong siya, pero ang sabi naman daw ni Joel Chua, kasi hindi yung, ang naka-line up sa amin, yung mga disbursing officers mo na, ba't hindi ka naging flexible? So therefore, you're not that flexible? Diba? Para kang si Pusit, o diba? Manang-mana ka rin pala kay Pusit. Protektado mo si Pusit. Ang yabang ng mga young guns na sabing umaten ka kasi ng hearing. Umaten ng hearing si Pusit. Nag-oath. 6 hours tumambay doon. Bakit hindi tinanong ni Joel Chua? Bakit hindi siya nagtawag ng 1-minute suspension to say to these people na kasama niya, hey, unahin natin si Sara Duterte. Tanungin na natin. Siya naman talaga ang may kinalaman dyan eh. Nandito na yung major principal. Yung principal. Tanungin na natin. Pagkakataon na, ilabas nyo na yung yabang ninyo, nandito na siya, harapin na ninyo. Anong ginawa ninyo? Wala! Natakot kayo! Ang yabang nyo lang pala kayong mga young guns dyan, ang yabang nyo lang sa salita nyo, sa press con nyo. Pero nung kaharap nyo na yung tao, yumuko kayo. Bakit? Na-angelic face ba kayo? Ha? Na-intimidate kayo ni Duterte, no? Kaya yumuko na lang kayo. 6 hours siyang nandun, wala kayong ginawa. Tinuloy-tuloy niya lang yung pagtatanong. Pwede nyo naman tanungin yun eh. Mas kinabigyan nyo lang ng 3 oras. Sabi nyo muna, mamaya na, Paharda at saka si Acosta, dyan muna kayo. Tanungin muna natin ito kasi nandito na to. Nakapag-out na, take our chances. Diba, maging flexible tayo. Hindi si Chua, ganun eh. Ibig sabihin, mga kababayan, nilaro lang tayo ni Chua, binudol lang tayo. Oo, kakampiyan ni Sara Duterte, mga kababayan. Ha?
Biruin mo tama mali, 6 hours siya nandun. Hindi man lang nagbato ng tanong, BP, paliwanag mo bakit ganito yung mga pangalan sa AR, bakit may mga ganitong signature, saan dinala? Di ba? Nandun na siya, siya na yung principal, Joel Chua, pero ikaw ang paliwanag mo kasi po nakatuong kami dito. Ibig sabihin, kayo palang mga congressman, walang flexibility. Ha? You did not take your chances, you did not grab the opportunity na nandoon na, pinabayaan nyo lang. Ano ngayon? Tapos irarap up mo, bibitinin mo kami kasi 2 miyembro ng armed forces ang nasasangkot. Kasi pag yan tinanong nyo, baka ano ba yung worms na lalabas? Ano pa yung pwede nilang mabunot sa Pandora's box? Baka lalong lalabas, no? May lalabas na baho sa armed forces, kaya tinigil mo na. Takot ka na, no? Wala ka kasing yagballs, Chua. Kakampi ka pala ni Pusit. Kaya si Pusit, malakas ang loob. Bakit? Ayan, no? BP Sara welcomes impeachment complaint, sabi ng GMA News. I welcome that finally na-file na yung impeachment kaya na sinasabi na ipapile nila since last year pa. Yun lang. So, ako okay din yung impeachment case dahil ako lang ang tinitira doon, ako lang imbestigahan noon, ako lang ang inatake ng impeachment case. Hindi nakasali ang mga samak sa BP. Hoy! Huwag kang gamol, Sara Duterte. Ha? Yang mga kasamahan mo, eto Inquirer, kala mo ikaw lang? Hindi. Ikaw lang doon sa impeachment. Pero, anong sabi dito? BP Duterte, OBP, XX, may face plunder raps for secret fund use. May face plunder, kakasuhan kayo. Mga kababayan. Ang galing. Ang galing niya, Ano pa? Sabi ni Luis Tro, kakasuhan din kayo. Kayo talaga, Ayan, BP Duterte, DepEd, XX, may face plunder over confidential funds use. Tulong-tulong po sila dyan. Kanina si Akop, ngayon ito si Luis Tro. Ano kayo? Ang haba po dito ng manifestation ni Congressman Luis Tro. Kung napanood nyo yan kahapon, Ang haba, saan na to? Next content natin yan, mga kababayan. Ang haba. Pero, ikaw Pusit, huwag kang pakampante. Pupulbusin ka doon. Ang daming article of impeachment, yung mga kaso. Sinasabi mo. Kasi hindi naman sinampahan ng impeachment yung mga kasamahan mo Bakit? Sila ba ang Vice President? Dito, sasampahan ka dito, Pusit. Ng plunder. Kaya, sabi nga ni Congressman Luis Tro, ayan po ay may pagkakakulong ng maximum na 40 years at walang bail. Patay. Bye-bye. 40 years. Ilang taong ka na? 80? Ganun ka na. Para ka ng tatay mo paglabas mo. Di ba yabang daw? Siya lang daw ang pinailan. Tanga talaga. Ayos mga kababayan. Ang tindi ng logic ng BP ninyo. Talagang binudol tayo. Yan po mga kababayan. Ano pong masasabi nyo, no? Yang si Joel Chua, yumuko. Binudol tayo. Kakampi pala ni Pusit. Ayaw nang matanong yung mga militar. Kasi nag-iimbestiga na daw ang militar. Di ba? Kasi pag inimbestigahan nila, marami pang lalabas na bulate. At yung mga pangalan, sabi ni Sia Adyong, mga forgery. Mga pandarambong, nabudol tayo, na-scam tayo ni Sara Duterte. Kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.